Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Bagong Bayani Awardees 2025 binigyang pugay ng Malacanang at DMW. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga natatanging overseas Filipino workers sa ginanap na 2025 Bagong Bayani Award sa Malacanang noong November 20. Binigyan diin ng Pangulo ang malaking sakripisyo ng mga OFWs at muling tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kanilang pag-alis at pagbalik. Aniya, ang mga bagong bayani ang nagsisilbing lakas at liwanag ng bagong Pilipinas. Kabilang sa mga pinarangalan ngayong taon, ang Filipino caregiver na si Camille Jesalva Junio mula Israel at tumanggap ng Susan Toots V. Oakley Award matapos mailigtas ang kanyang 75 taong gulang na employer sa gitna ng October 7 attacks. Sa kabila ng panganib, nagpakita siya ng kahangahangang tapang at mabilis na pag-iisip hanggang sa masigip sila ng otoridad. Kinilala rin siya ng pamahalaan ng Israel sa isang seremonya sa Jerusalem. Nagpahayag naman ng pagpupugay si DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga awardees na nagpapakita ng katatagan, sipag at malasakit ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Pinuri rin niya ang suporta ng iba't ibang ahensya, partner organizations at Filipino communities na patuloy na tumutulong sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga OFWs. Tiniyak ng DMW at ng pamahalaan na patuloy nilang palalakasin ang mga programa at serbisyo para sa mga bagong bayani ng bansa. Balita mula sa tahanan. Higit 2,000 OFW sa Alcobar ang nakinabang sa second leg ng OFW Serbisyo Caravan. Muling matagumpay ang pamahalaan sa paghatid ng mga esensyal na serbisyo at programa sa higit 2,000 overseas Filipino workers sa ikalawang leg ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan ng Department of Migrant Workers. Umabot sa kabuang 2,307 OFWs ang dumalo sa 2 araw ng caravan noong November 21 hanggang November 22. Nakapagtala ang caravan ng 7,139 na serbisyo mula sa 10 ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Whole of Government Service na handog ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng DMW, OWA at Philippine Embassy sa Saudi Arabia ang operasyon kasama ang mga partner agencies. Sa isang video message, pinasalamatan ni Pangulong Marcos sa mga OFW sa kanilang sakripisyo at tiniyak ang patuloy na suporta at proteksyon ng pamahalaan. Pinamunuan naman ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang pagbubukas na ika-17 serbisyo caravan kasama sina Ambassador Raymond R. Balatbat, Undersecretary Dominic Rubio Tutay, mga labor attaché at mga leader ng Filipino community. Ipinakilala rin ang bagong integrated system sa eGovPH na pinagsasama ang OEC at eTravel upang mapabilis ang proseso ng OFW documentation sa tulong ng DICT. Bukod sa pangunahing serbisyo, nakapagbigay rin ng health assistance sa Filipino Nurses Association sa Saudi Arabia, samantalang pinasalamatan naman ng Undersecretary Tutay ang mga OFW volunteers at lahat ng kalahok na ahensya sa kanilang sakripisyo at pagtutulungan para sa kapwa Pilipino. Balita mula sa tahanan. At yan ang mga balita para sa linggong ito. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.